Welcome sa tong afternoon service. Magsugod ta sa bag-ong series sa ato ang Discipleship A to Z. Nada sa letter U. Ang atong topic, mga igsoon, na sa unity. Unity. How important to have unity? Very important. Pero pag ang unity gamiton siya sa dautan nga pamaagi, delikado sad. Delikado sad, mga igsoon. So atong isgutan kabahin sa unity nga atong lesson, the good side and the bad side sa paggamit sa unity. Okay? Open your Bible please. Genesis 11:9. Ang title sa ato ang lesson, igsoon, Man's First Attempt at Unity. Man's first attempt at unity. So dunay primerong attempt in the book of Genesis nga naghiusa ang mga tao sa dili maayo nga paagi. Unya dili ra ba kaybaw kanang maayo ba para nila o dili, basta ilan lang yung gibuhat ni. In Genesis 11:9, dungalon nato sa pagbasa. Let's all stand. Ready, go. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for the opportunity to learn more sa imohang mga pulong, Lord. And right now, thank you so much for the messages about unity. I pray that you bless us and help us to learn, and help us that we would be able to apply sa among kinabuhi, Lord, and to be aware also that unity is very good, but it will also be very dangerous kung gamito ni siya, Lord, sa sayop nga pamaagi. Salamat kay Lord sa higayon nga kami matudloan na usab. And use me, Lord, empower me once again for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Man's first attempt at unity. Now, unity, mga kaigsunan, is one thing that if all people are together, naagi accomplishment. Naagi accomplishment, mga kaigsunan. So, aning higayon na, nagkahiusa ang mga tao sa pagbuhat og usa ka butang nga dili uyon sa Ginoo. Mo na Ginoo na alarma siya, nga naman, united ang mga tao to do something that I did not tell them to do. Naliman ka, mga kaigsunan, dili man sa tanang higayon nga naugan gyud sa Ginoo ang mga pangitabo diri sa kalibutan, pero kani ginaugan gyud sa Ginoo, mga igsoon. Ginaugan gyud sa Ginoo, siya gyud mismo ang nihimo gyud sa pagpakgang sa mga tao sa ilang unity nga dili sakto, mga kaigsunan. Mao na daghan kay mga makita nato karon sa panahon nato nga nagkahiusa ang mga tao, batok sa gobyerno, batok sa kumpanya, batok sa bisan unsa nga mga kanang mga kuan bitaw authority. So dili siya nindot nga klase nga unity. No, katong sa una, people power, makita nato nagkahiusa ang mga tao sa usa ka kausa. So ana gid siya ka powerful kung pananglitan magkaiusa ang tanan. And just try to imagine, mga igsoon, kung atong gamiton ang unity sa nindot nga pamaagi, pinaagi sa pagtuman sa Ginoo, as a church, we will be together pagkanindot sa ma-accomplish. Kung mag-unite lang yun ang matag usa. Okay? So unsa man nga butang ang gibuhat sa mga tao ani nga lesson nato, mga igsoon. Una, para masabtanin nato, atong isgutan tulo ka punto. Una, God commanded Noah and his sons to replenish the earth. Gimanduan sa Ginoo si Noah o ang iya mga anak sa pag-replenish. Unsay pasabot na ng replenish? Mura mag-i-refuel. Murag imong i-recharge ang earth. Unya, atong na nasabtan, mga kaigsunan, sa sinugdanan pa lang mao nagisulti sa Ginoo. But before that, atong basahon usa Genesis chapter 9 and verse number 1. Genesis chapter 9, 1.
The Bible says, "And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth." It is the command of God directly ngadto sa pamilya ni Noah. Kano sa man ni nahitabo? After the flood. So after the flood, di ba murag gilimpyuhan sa Ginoo ang tibuok kalibutan, murag iyang gi-wash out mga kaigsunan, iyang gitangtang ang mga dautan nga mga pamatasan, iyang tanang mga wicked people died during the flood. Walay nahabilin kundili ang pamilya ni Noah ug si Noah. So adtong panahon na mga igsoon, gimanduan sa Ginoo si Noah, multiply, go, be fruitful and multiply, and then replenish the earth. So naimando ang Ginoo mga kaigsunan. Nabalikan nato sa Genesis chapter 1 verse number 28. Genesis chapter 1, diri nagsugod mga igsoon kani nga mando. Verse number 28. The Bible says, "And God blessed them, and God said unto them," kinsa man niyang giingnan? Adam and Eve. "God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth." So naa na ang sugo daan mga kaigsunan sa panahon ni Adam and Eve. But Adam and Eve, wala nila nakuha ni fail mga igsoon, na daan na may the fall of man. Nahitabo man, naka-insert man ang yawa mga igsoon. Now sa panahon ni Noah, wala nawala ang ang kanabitaw ang pagka-fall sa tao. Wala nawala, pero gitagaan og chance sa Ginoo that from the family of Noah and from Noah himself, magsugod ang generation nga mahadlokon sa Ginoo. Naunta dito nagsugod kay si Noah, he was with God and he feared God. Mabitong gipili siya sa Ginoo together with his family, gipili para maoy mo padayon na sa sunod nga mga generation. Then the same command nga gihatag sa Ginoo kang Adam and Eve, mausad ang iyang gihatag ngadto kang Noah. Now, ang question, obvious man kayo na yung unsay tubag ani. Nahimo ba? Nahimo ba ni Noah? Napakatag ba mga kaigsuonan ang mga katawhan nga mahadlokon sa Ginoo? Amo na ni atong story karon. Nganong dunay Tower of Babel. So, arita sa number 2, pangaigsoon. Daran tubag. They failed to keep the command of God. Na-fail sila. There is a story about Tower of Babel, mga kaigsunan, maklaro na to sa Genesis chapter 11, nga wala nila na-keep sa generation ni Noah, nga naman, tungod ini, verse number 1, hantod sa verse number 4, the Bible says, "And the whole earth was of one language, and of one speech." Sa verse number 2, "And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there." Unsay sugo sa Ginoo? Replenish the earth. Pag abot nila dito sa Shinar, nakita nila, wow, what a beautiful place. And they dwell there. So, unsa may gibuhat nila? Na-focus sila sa usa ka lugar. Na-focus sila mga kaigsunan sa usa ka lugar nga diin napakgang ang gisulti sa Ginoo to replenish the earth. Tuwa na. In verse number 3, the Bible says, "And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar." Dali ra kayo patrabaho ng tao pag magkahiusa. Laliman ka, walay haloblak, buhat na haloblak.
Dali ara natukod. Kung magtukod, are you listening? Buhatag ka ng kwan, timber. Magbuhat na. Dali na kayo magbuhat pag magkayusa mga kaigsunan. So, muna lang gibuhat. And in verse number 4, and they said, di ara, makita na to mga igsoon, nga ni-fail sila. Go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Tanawa na nag-unsa ilang una-una. Ingon ang Ginoo nga replenish the earth. Ang ilang tinguha nga magtukod sila tower para makabot sa langit. Wrong direction. Muna usahay kaning mga tao mo fail ta sa atong mission because gisugo tag asa tapadong wrong atong direksyon. Perti kasipyat sa ilang gibuhat. Muna nagkahiusa sila sa sayop nga pagbuhat mga kaigsunan. And the same thing karon sa church unsa may giingon sa Ginoo. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. That is direction. Unsa may gibuhat sa mga kasimbahanan, unsa may gibuhat sa mga Kristohanon, nag-focus sa ilang kaugalingong church. Nagpadako sa ilang kaugalingong church. Muna'y gitawag og shinar sa ilang kinabuhi. Muna'y gitawag og kanang a plain, the place that is plain. Okay na ba sa kinabuhi nato? Usahingon ana ta mga kaigsunan. We stop dreaming and reaching things for the Lord because kampante na ta sa atong kinabuhi. Dapat dili ingon ana ang atong kasing-kasing. So mo na nahitabo sa mga churches, gisugo ta sa Ginoo to win people to the Lord. Pero nag-focus na ta sa usa ka lugar. Amen? So ang churches dapat, kani pasalamat ta sa Ginoo mga kaigsunan, that God has given us wisdom to win the whole Lapu-Lapu by going to each barangay. And after that, the next town, and the next town, and the next town, and let's win them to the Lord. Dili musugot ang Ginoo nga mag-focus ta sa usa ka lugar because we are going to leave this place anyway. Di ba ta magdugay diri? Usa ka adlaw papaulion ta sa Ginoo and then everybody will go to heaven. Ug unsay atong nabuhat diri maura na. Wala kung mag-focus ta mga kaigsunan sa butang nga wala ta gisugo sa Ginoo. Like reaching the lost, the soul of men. Magbasol tayo abot niya sa katapusan nga wa man tayo natigom diha para sa Ginoo. Nasabtan na to? Di ba gi-replenish the earth? Usa pag-replenish na nagtukod man silang tower padung dito sa langit? Nya unsa may gi-represent anang let's build us a city and a tower. Kaning city mga kaigsunan, it represents kanabitong one nation. Murag one world government. O di ba mo nagisigi og kuan kanon? Nga na ay one world government. Mabito na natay United Nation. O sa may tinguhan na, i-unite ang tibuok nasod ya tanang kanasuran para sa usa ka desisyon. Uni ang one world government gisigi na naog kanang kuan sa mga kanasuran. What about one religion? Naanasad. Recently lang, gibalita mga kaigsunan, na ang Muslim o ang Catholicism, mag-usa sila. O di na matingala mga kaigsunan, usara may founder ana nila. Pero it is an image, it is an act of uniting the whole world. Muna yung gibuhat sa Tower of Babel. One city, one world government. A tower represents one religion. Unya og usara ka religion kay mo kinsay gusto mahimong maura na ka religion. Do you have any idea? O kinsa may nagkuan karon aning kamot nga usa na lang unta ka religion. Ang Pope gusto nila tangtangon na ng uban?
Gusto nila ang ila ra ipabilin. Matod pa sa Ginoo kaganinang buntag atong lesson, wala gigugma sa Ginoo ang iyang mga tawhan tungod kay daghan. According to what the Bible says, we are the fewest. Amen? In the book of Matthew, nag-ingon ang Bible, mga kaigsunan, lapad ang dalan padung sa kadautan ug daghan ang nakakaplag apan hagipot or straight is the way padulong sa kinabuhi ug gamay ra ang nakakita ana nga dalan. Mo nay sad nga kamatuoran. Amen. Amen? Unya kita nga gamay mga kaigsunan, di pa gyud ta magkayusa sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang gisugo sa Ginoo very simple man unta. Magtukod naman inuntag atong tower. Magtukod naman inuntag atong kabisihan mga igsoon nga dili na takatanaw sa tibuok kalibutan. Sa gisugo sa Ginoo to go into all the world and preach the gospel to every creature. Magbantay ta na. It is not wrong to have a place to dwell. It is not wrong to own a property mga kaigsuonan. But owning a property should be part of our kanabitaw strategy to become stronger, to reach out more places for God. Kaya ang gisugo gyud sa Ginoo nato, manlakaw gyud ta. Manlakaw ta og magwali sa pulong sa Ginoo. Mo na ato ra gyud gikinahanglan usa ka lugar mga kaigsunan nga makapadaghan ta. Usa ka lugar nga makapalig-on ta. Usa ka lugar nga makatrain ta. Usa ka lugar nga makahimo ta sa atong obligasyon sa Jerusalem, and so that we could send out to Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Maor gyud na unta ang naa nato. Are you listening? Kay kung maghimo na tag tower, buta na to magtukod ta og 10-story building sa atong church. Ay paabot na lang na sa langit. Di ba? Unsa ra may kinahanglan sa church? Unsa may atong ministry? So una, kinahanglan tag yuta. Dapat na church. Naipuy-anan sa mga lagad sa Ginoo. Atong ministry, mga bata, o natay puy-anan sa mga bata. Natay garden. Natay ground nga magamit na to para sa buluhaton sa Ginoo. That's it. But to build a 10-story, 20-story building for the church, mga kaigsunan, murag di na maoy gisugo sa Ginoo ba? Nasabta na to. You see how easy and how simple unsay gipatrabaho sa Ginoo nato? The whole world. Focus. Mo focus ta mga kaigsunan. Mao na ang gusto sa Ginoo, di ta mapriso sa usa ka lugar lang. Dapat we are so free to move from one place to another. When there is a church, ato gyud gi-challenge that don't stick on a kind of resources nga kinanglan gyud nimong apungan. Gitrain gyud ta diri sa church mga kaigsunan that you are so free to do your resources any part of the globe. Anywhere you go, your business is with you. Because anywhere you go, that is your mission field. Maunay atong training diri. Maunay di na tuhunungan mga kaigsunan nga ma-defocus ta sa gisugo sa Ginoo. Now, having a job, it's good that you can feed your family, makapalit mo kung sa inyong panginahanglan, pero ang pangutana, can you go into all the world as God commanded you? O di ba, naghimo ra sa kag imong kaugalingong city, naghimo kag imong kaugalingong tower? Nga diha ka mabisi, diha ka ma-focus ang imong kaugalingon. Diha nasipyat ang pamilya ni Noah. Ayaw kasipyat kay panahon na ni Nimuha. Imuha na ning panahon. Ayaw tuguti nga ma-divert pug ka mga kaigsuonan. Now, klaro kayo, diin sila na fail. Alright? Now, unsa may gibati sa Ginoo sila napakya sila? Unsay gibati sa Ginoo sila napakya sila? Point number 3. God was displeased of their willful disobedience. Willful disobedience, mga kaigsunan, and God was so displeased.
In Genesis chapter 11, 5 to 9, tanawa, gi-express sa Ginoo mga kaigsunan, and the Lord came down to see the city and the tower. Nalimad ka na, ginaugan sa Ginoo, which the children of men builded. Naalarma ang Ginoo. Uy, nagkahiusa ang mga tao. They are of one speech, one language. Nagkahiusa sila, nagkasinabot sila unsa ilang gustong buhaton. But it is not what I told them to do. Karon, nagbuhat mo silang city, nagbuhat silang tower. Ngayon na Ginoo, ato-atoon, atong tanaw na ilang tower. In verse number 6, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now, listen, nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Tanawag unsa ka powerful ang unity. Na even God, He said, tanawa, ma-imagine mo kung si mabuhat nila. Nothing can restrain them. Muna kung magkaiusa ang mga tao, kasi may makapugong. Kung magkaiusa ta sa pagsunod sa Ginoo, kasi makapugong na to. Unsa nga religion, unsa nga mga tao nga mustap nato mga kaigsunan from reaching out this community with the gospel. Kinsa may makapugong kung ang tanan free? Kinsay makapugong kung ang tanan nagkahiusa sa usa ka butang? Wala. Pero kung diri mismo sa imong kasing-kasing disunited ka. Are you following? Kita mismo sa atong simbahan disunited ta. Managlahi ang dagan sa atong unahuna og tinguha. Unsa may ma-accomplish nato para sa Ginoo? Nga mismo ang Ginoo nagsulti mga igsoon nga kung nagkahiusa lang gyud. Di man ka dapat malipay unta ang Ginoo kay ang mga tao, they are in one language. Nagkahiusa sila. Pero wa man gud nituman gud. Dili mo ang gibuhat ba? Muna niyo ang Ginoo. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Ingon sa verse number 7, go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So muna solusyon gibuhat sa Ginoo para dili ni mapadayon ang ilahang mga kanabitang wicked imagination. Ato na silang libugon. Kaning panahuna mga kaigsuonan, gigamit sa Ginoo ang pag-confound. Nga iyam tana sa yawa nga strategy nga gitagaan ta, gi-confound ta, gi-confuse ta, para di ta kabuhat sa bulaton sa Ginoo. Pero aning panahuna mga kaigsuonan, gigamit sa Ginoo ang word, gi-confound sila, gi-confuse sila, para dili mapadayon ang ilang gibuhat. That they may not understand one another's speech. Verse 8. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Wa naman sila nagkasinabot. Ang nagtapan, nag-istorya sila, wa naman, unsa man na imong giingon, di na ta magkasinabot, oy. Di ba, pag di na magkasinabot, hulungon ta ni. O di natuma na ang gusto sa Ginoo nga magkatag sila sa tibok kalibutan. Unya mao ilang gitipinsaan nganong gatukod silag city, gatukod silag tower, kay basin mas scattered abroad sila from upon the face of the earth. Nga din ang Ginoo gusto nga mo na buhaton nila unta nga mo scattered sila. O karon usay gibuhat sa Ginoo, gikatag sila. In verse number 9, therefore, is the name of it called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. God's will stand. Muna sugot sa dili, mas may na nag-scatter doon tato sila nga nagkasinabot gyapon. Kaysa nag-scattered sila, ngawa na sila nagkasinabot. So
iyan ni sa Ginoo mga lingwahe, mahibong tag kinsa may naghimo anang pinulungan na Ginoo. Sa panahon sa Tower of Babel, nanghatag siya na nahimong Russian, na nahimong German, na nahimong Chinese, na nahimong Thai, na nahimong Filipino, na American. Tanan nga klase nga language didto nahimugso mga kaigsunan sa Tower of Babel. Unya imagine nimo sa kadaghan sa nasod, ingon ato sila ka kuan nga kadaghan pinulungan. Unya sa Pilipino pagyod, napagay-waray na Ilonggo, na taga-Bohol. Ang ilang pinulungan. Di ba? Na lain pa jud. No, may gani nagpundok sila sa Philippines. Lain og kuan, lain og dialect. Mo na nahitabo kanon. And God taught the people that we will unite ourselves in the Bible. Nakabantay mo mga kaigsunan, managlahi og race, managlahi og country, diin gikan na magpundok for the sake of the Bible, magkahiusa ang tanan. So gibungkag sa Ginoo ang pagka-united in the flesh. Unya gitagaan ta sa Ginoo sa Holy Spirit to unite us in His will. Mao na kita managlahi ta, mao na lain dialect mga kaigsunan from different part of the Philippines. But if we are going to put ourselves together for the sake of the Word of God, and we are going to unite ourselves in a good way through the Holy Spirit, nothing can stop us. Praise the Lord. Anang unity mga kaigsunan. Muna pasalamat ta, gibungkag sa Ginoo ang mga tao dito sa Tower of Babel, pero karong panahon na naghatag ang Ginoo og balang espiritu to unite us. Wa na gyud niya sangkon sa tao. Wa na gyud siya nagpili og lain pa gyud nga tao giingnan to replenish the earth. Ang iya nang gitagaan mga kaigsunan og authority to do that is the Holy Spirit, nga nagpuyo diri sa atong kinabuhi to go into all the world and preach the gospel to every creature. Muna ni tabo karon. So sa may application ani sa atong kinabuhi mga kaigsunan, atong hinumduman that God commanded them to replenish the earth, but they choose to stay in one place to build their own city and tower. We can also have the same mistake in church age. Pwede sad. Muna makita nato daghan ng mga churches nagdinagko unya focus na kaayo sa ilang kaugalingon nga kanabitang facility, nagtukod na daghan na kaayo na mga eskwelahan. I'm not against school, pero kung ang imong gihimo mga kaigsunan nga nagpalig-on na ka sa imong eskwelahan, nga nakig-compete na ka sa eskwelahan sa kalibutan, nga ang imong eskwelahan dili na ministry, di-focus na naoy. The school should not be the one to take care of the need of the church. It should be the church that will take care of the need of the school to reach out, using the school to reach out the lost souls. Dili baliktad. School should only be a ministry. Kana kung sundon gyud nato. But if we are going to build our own tower, mga kaigsunan, amo na ito buhaton. Himo tag school para mabuhi ta. For me, according to what I learned in the Bible, that is a mistake. Mistake yun na mga kaigsunan. The same mistake nga nahimo sa pamilya ni Noah, sa generation ni Noah. And remember, potential kita masipyat sama sa kasipyatan nila kay asa pamanday ta nagikan? Asa ta nagikan? Wala may lain. Usa ra gyud ka pamilya. Kaya napuo naman tutanan nga kaliwatan ni Abraham, ang nagpabili na lang nga kaliwatan ni Abraham, si Noah naman, ug iyang pamilya. So from them, nanaghan ang mga tao sa kalibutan. Mo na parinti ra gyud tatanan.
Nabuwag-buwag lang yun eh. Amen? So let's not repeat the mistake nga naitabo sa una. Unsa may ato karon? Dara. We are commanded by God to go into all the world, right? Let's widen our vision, increase our faith, and keep the Great Commission hantod sa atong kamatayon. Kay maoro gyud na ang gihatag sa Ginoo when we got saved, mga kaigsunan, the Great Commission. Don't be the focus of your own will. Ayaw ka di-focus sa imong kaugalingon nga dream nga mawala ang Great Commission. Ayaw jug sugot, mga kaigsunan. Kay mahug yun ang may kapuslanan ng imong existence. So para mapuslan nato ang atong existence aning kalibutan as a child of God, we should bring the Great Commission wherever we go, whatever we do. I am in mission. Diha ta magkayusa. Amen? Naatay mga resources, gamito na to for the Great Commission. Freeing yourself. Monay permiro nimo nga kanang mission. To free yourself. Kaya di man ka mahimong alagad sa Ginoo kung dili ka libre. Agree mo, ana? Di gyud ka mahimong alagad sa Ginoo kung naay gakupot ni mulain. Dapat you are free to do whatever God wanted you to do, and you are free to go wherever God wanted you to go. Kanindot na anak, mga kaigsunan, nagkayusa na ta sa pagbuhat. Karon na ana may magmisyon sa Bohol, gikan sa atong simbahan. Ay pagkanindot, then we can go. Diba? Karon na gitandog, magmisyon sa Masbate, then let's go. Kaysa mga taog anang lugaran, ikaw man magwalita sa pulo sa Ginoo, ikaw man biyaan na to. Kasi may tabo dito sa atong gibuhat. Diba? No, pero kung naay mo adto dito, let's teach them about discipleship. Mangita tayong disciple dito. So naanay ipadayunon dayon sa pag-disciple ang nagmisyon dito. What a wonderful ministry. Nasabtan na to, Ikson? Mana di ta mag-defocus? Muna'y una na itong mission. To do the Great Commission, you should be free. Dapat matawag ka, mga kaigsunan, according to the Bible, the free man of God. Ayaw jug sugot. Dali ra kay mo labay ang panahon. Dali ra jug kayo. Makabantay na lang ka, ang imong edad taas na kayo. Muna, mangandoy lang ka, nindot na unta sa katong bata-bata pa ko ba? Nangalagad ako sa Ginoo, makaingon jud ka na yun. Kay pirti mang nindota sa pagpangalagad yun. Diba? Pero kung tugutan nimo ang imong kinabuhi nga gamiton usa sa kalibutan before nimo ihatag sa Ginoo, sa dihang nangalagad na ka sa Ginoo, diha ka maka-feel og kanindot, sayangan jud ka sa panahon. Mura ka mo mga batanon, I covet your age. Kanindot. Kung sa akong kahamtong sa buluhaton, naa sa imong pangidaron ang akong kinabuhi. Kanindot unta. So ikaw, kumusta man ka? Sa imong pagkabatanon karon, kumusta man ang imong huna-huna? Nakafocus ba ka sa gisugo sa Ginoo nimo, or nakafocus ka sa pagtukod og city and tower of your life? Ha? Muna daghan kay mga individual karon nga galibog sa ilang kinabuhi. Hindi ka maglibog nga ang Ginoo libugon man kaniya para di ka magkasinabot sa imong kaugalingon. Kay nagtukod na kag imong kaugalingon. Ha? Nasabtan na to. Atong i-review. Unsa maning man's first attempt at unity? Unsa may lagi buhat primero? Una, unsa may gibuhat gisugo sa Ginoo nila? So ang command is to replenish the earth, to multiply, to be fruitful, and replenish the earth. Mando sa Ginoo. Simple kayo. Muna kinasimplihan. Nga managhan na ta. Managhan ta. Unya, let's replenish the earth. Di ba? O ato ibutang sa simbahan. Di ba simple kayo?
mag-discipleship ta, managhan ta, magpundok ta, and then let's replenish the earth with the new convert. Iyon na nakasimpol. Wala magkadaghan, magkanindot ang atong kinabuhi. Nga naman, uy, dali ra kita kaadto. Manita, nanatay misyon sa Bagyo. Nga tag Bagyo. Namantay simbahan dito. Pagkanindotas kinabuhi nato. And we are so free to travel. Diba? Di ta maniguwang ba nga, di kita kalakaw og layo. Nga naman, mubo ra kay higot. 3 days leave ra, 5 days leave. Mubo ra higota, oy. Nya sa 5 days leave pa jud, wa pa jud kay tigom. Pait. Nya no work no pay pag yun. Kaluoy. Labi nagyagi-ag Bagyo. Hurot. Di ba? So dapat kita nga mga Kristiyano di ta mag-apil-apil sa kabugat sa atong nasod. Nga pas-anonon sa gobyerno ang mga naguba nga mga facilities sa mga kapobrihan. Awatay labot ana. Because our economy is in the hand of the Lord. Tumano na to ni gisugo sa Ginoo, let's replenish the earth. With saved person. Salvation mga kaigsunan. Ikaduha. Unsay nahitabo sa gisugo sa Ginoo? They failed to keep the command of God. They failed. Instead, unsay lang gibuhat? Nagbuhat sila city and a tower. Kay gusto sila magstay ra anang lugar. Muna yung metabo sa mga Kristohanon. Okay na ta diri. Mga kaigsunan, huwag yung labad kung anita diri. Nga naman, una, huwag yung bayad sa kurinti. Libre. Way labad ba? Way labad. Pero mao ba na gusto sa Ginoo? Mo na diha. Let's stick on God's will. O na dita magpakampanti, basing inyong una ba? Because the church is not me. The church is us. Amen. Kita tanan, dapat magkaiusat ta mga kaigsunan. Ayaw muglugak, let's have a property. Amen. Amen. Let's have a property. Amen. So muna, gimanduan ta mga kaigsunan. Increase na to atong faith, i-widen na to ang ato ang vision. Kunya, dadun na to ang Great Commission wherever we go. Wherever we go. Because the scope is go ye into all the world and preach the gospel to every creation. Topic for the next lesson. Unity number 2. Unity number 2. Man's final attempt at unity. Kung naay first, naay final. Unsa may final attempt sa tao, dili para sa Ginoo ha, kundi sa tao nga tinguha kabahin sa unity. Mo ni ato isgutan karon Wednesday. So ayon i-miss mga kaigsunan, because this is for the Lord's work. Ang reason nganong manganhita to equip ourselves, to make us more stronger to do God's will, which is very important for us to accomplish. Are you listening? Kay sultihan ta mo mga kaigsunan, usa ka adlaw, it's either mouna kag uli or magdungan tag adto dito kay kuhaon na tas Ginoo nga buhi pa ta. Ha, di ta moagi kamatayon, kuhaon ta adto ta dito. Mga igsoon, basig makaingon ka nga, uy, wa pa man ko'y nabuhat. Oh, sa pa may gihuwat nimo? Buhat na ta. Di ba? Sayang kay mong pagtuo kung di nimo pabuhaton. Muna gitawag dead faith. Unya wa kay reward igabot nimo sa langit. Sayang sa higayon. So let's gather reward mga kaigsunan. Unya widen your vision God, widen your vision. Kana bitaw naa natay mga disciples all around Philippines. Naa tay disciples nga maingon ba
Dili kay kanang nasiran lang nimo kadali, disciple na dili. Kana bang connected nimo bitaw gihapon hantod sa hangtod? Mo man ay disciples. No, for example, namalhin na sila, nya kaman gadala-dala sa mensahe sa Ginoo kay na disciple nimo. O anang lugaran napakay connection. Unya sige gyapon nimo communicate, nga naman disciple man nimo. Nibalhin na siya lugar, pero wala na ilisi iyang discipler. Kamantay mo gibuhat ni Apostle Paul, sige sa glarga gipang-visit iyang mga disciple. Bisan na nag-atiman lain, naagapon siya kay siya may discipler. O mabalhin na sa atong simbahan gihapon. Mao ni palapad ta mga kaigsunan. Kamu mga men, i-challenge na mo. There is nothing else that is what we call best thing to do in life but to be a servant of the Lord. No, di pa uwahi gyud, di pa uwahi. Amen. Wala, there's nothing else mga kaigsunan nga mabuhat na to nga nindot aning kalibutan na. We are the strongest organization because it is God's organization. Ang problema lang, wala na ito gigamit atong authority. Lighthouse Agak Rescue. Ibutan na siya unahon yun. Lighthouse Agak Rescue. Unya, inigkakuha na, Lighthouse Agak Rescue Foundation. LARF. LARF. Muna atong future na mahimot ang foundation. Unya kung mahimot ang foundation mga kaigsunan, imagine the world. That's the time we could reach the world. Di ba? Nana din magmisyon sa laing nasod. Hindi ta magpabugat sa uban mga churches. No, it's not wrong to support other works. Kita nagsigig gyapon tag support og mission. Mo na daghang gyapon mag-abot-abot diri pasalamat sa email. Email na lang ron panahon na gyud. I love to dream. Mo ni mga dreams nga ako makita mga kaigsunan. Pero mapakgang ni siya nga damgo kung dili ta magkayusa para sa Ginoo. Amen. Di na to iusik ba? Di na to iusik. Okay? So to reach our dream, unsay agay buhaton una? Unsay agay buhaton una? No. Free yourself. Free yourself. Wa man, sigun saan pa nimo, ready ka, nya di ka kalakaw. Cripple man ka. Free yourself. Muna natin mga businesses, free yourself. Free ka tanan, dapat free ka sa imong finances, free ka sa imong time, free ka, why nagkupot nimo? Dato ka ba nga why na nag-iya kung dili Ginoo ra? Muna atong target mga kaigsunan. Yeah, have your own business and be careful of having your own business. Dapat ka ng business nga dili ikay maglihok. Dili ikay maglihok. Kanang lain lang naglihok. Unya mahimo na to silang venue sa discipleship. Kanindot na. Alright? So, atong isgutan ang final attempt sa tao sa Unity karong Wednesday. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message that you have given us. Usa ka higayon sa kinabuhi, Lord, sa generation nga imong isugo, Lord, silang Noah ug iyang mga anak. Kamahin sa pag-replenish sa tibuok kalibutan. And they failed because they focus only on one place. And help us, dear God, nga kani sa among panahon karon nga dili mi ma-defocus to go into all the world and preach the gospel to every creation. Help us, O God, na among ma-accomplish ang among mission sa Great Commission, Lord, nga dili namo tugot nga among kaugalingon nakatutok lang sa usa ka lugar. Duguti, Lord, nga open ang among kasing-kasing, ang una-una ug ang among panahon open sa pagbuhat sa bisan unsa ug sag-asa nga buluhaton nga imong ipakita namo. Thank you for your people that are here this afternoon. Thank you so much, O God, for giving their time to you. I pray that you bless them in this invitation.
Help them, allow them, O God, to fellowship with you in the altar as they pray, O God. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen.